so far? Okay, wala na. Next po tayo. So we have here naman yung mga travel inconveniences. Etong mga travel inconveniences, ito po yung talagang madalas na kini-claim sa amin, to be honest. First is yung baggage delay. So sa baggage delay, we do cover po kapag yung luggage or yung baggage niya is na-delay for more than 6 hours. So we do require lang yung PIR or yung property regularity report, tsaka yung proof na na-receive niya yung luggage niya beyond 6 hours po. So covered siya automatic, may mare-receive si insured na amount based dun sa policy na kinuha niya sa atin. Na kunwari si insured nasa abroad po siya and then continuous na delay yung luggage niya for more than 72 hours, meron pa ulit siyang second payment na may expect sa amin. So aside dun sa first payment na 2,000, meron siyang additional 2,000 kung continuous delay siya ng 72 hours while they are abroad po. May question ako dyan. Yes. So for example, na-delay yung baggage, tapos ready na for pickup. Delayed siya 6 hours. Ready na for pickup. Pinick up nila dun sa counter ng airport. Pero wala na siyang kinuha na kahit ano. Technically, wala siya nung sinasabi mo na receipts. Yes, sir. Ano yung pwedeng, doon? Ano yung pwedeng ibigay natin or alternative para makaklaim pa rin siya? Kasi wala siya nung receipts pero na-pick up na niya yung baggage. Worst po sir kung wala talaga siyang ma-provide na para acknowledgement receipt kung ano yung exact time or date niyang na-receive yung luggage niya. What we normally ask si client is para magbigay na lang siya ng affidavit or ng ano na itong time and date ko na-receive yung luggage ko para ma-process natin yung claim. Pwede ba yun na parang hindi na affidavit type na kailangan pang inotarize? Pwedeng I have received my luggage. Actually, advantage sa inyo yun. Kasi at least sinasabi ng client, delayed lang yung baggage niya. Pwede nga niya i-declare na loss Mas malaki yung claim niya. So pwede bang email na lang na sabihin na I have received my luggage kaysa sa actual na affidavit? Pagdating sa ganyan sir, yung claim processor natin yung mag-aano kung acceptable sa kanya. Pero based on experience naman sir, in goodwill naman tinatanggap naman ng processor. Ayun, oo. Kasi kung hindi, lost luggage na i-claim niya, mas malaki. Pero Di ba? pag sa loss din sir, may requirements din tayo for Oo, edi kung parehas na magpapa-affidavit, ang ia-affidavit, yung loss na, di ba? O kaya OR na lang. Kasi, do you require OR, original receipts ng mga laman ng bag pag nawala yung bag? no. Hindi na. Nire-require lang namin sir na OR or yung receipt kapag loss or damage to luggage na sir. Pero pag baggage delay, hindi kami Ano, yun nga. Lost baggage. Let's say may mga mamahalin siyang sapatos, damit sa loob ng baggage. And yung mismong baggage, mahal. Pero let's say binili niya yun 5 years ago, wala na siyang resibo. So pagka lost baggage, since you require resibo para doon, how can they be able to claim? Pag sa lost luggage sir, kunwari wala ng resibo, ang hinihingi namin normally is ano yung model or ano yung brand nung luggage na nasira or nung item, tsaka kung anong year niya na lang nabili. Kasi titingnan natin sa market kung ano yung market value niya during that time. Kasi meron tayong sir, again, pagdating sa mga loss or damage, meron siyang depreciation value pa rin, tinitingnan natin. So we will ask still pa rin kung kailan mo binili, ano yung brand ng product na nasira or anong item yung nawala. Kasi nga, titingnan natin sa market, ano yung value niya during that time. Then, i-compute natin yung depreciation value niya. Same with, to add lang po yung sa loss and damage, ang kino-cover lang po namin dyan is yung mga luggage or yung item na nabili less than 5 years. So kung nabili po yung luggage ng 6 years and above or beyond 5 years, hindi na rin po siya covered under our policy. So, yun, hihingin namin talaga nung model at saka yung yung year. Pero nakalagay yon sa policy nila na 5 years. Kasi ako, itong pantalon ko na suot ko ngayon, hindi ko na alam kung nabili ko ba siya 5 years ago o... Yun lang, sir. Diba? Naka-state kasi siya sa policy, sir, na yung mga, kaya we do talaga require yung proof of ownership or yung receipt kung ano siyang, kailan siya nabili or kung magkano siya nabili. Pero kung yun nga, in absence of that, ang tinatanggap na lang namin is yung ina-accept na lang namin kung ano yung dinideclare ng kliyente. Okay. Yes po. Ma'am, so ibig sabihin po pag kunyari binili siya sa Green Hills or
yung walang resibo, kung magkano na lang yung dineclare nila. Oh, yes, sir. Kasi compare natin siya akma siya dun sa market value na talaga during that time. Kaya hihingin namin kung anong year mo nabili, anong model yan. Para titingnan natin kung ano talaga yung amount niya during that So time. kung model-less siya kasi Green Hills siya, generic, kanino niyo siya ibe-base? Yun, i-declare na lang natin, sir. Titingnan natin sa claim processor natin. Sila naman yung mag So, evaluate pwede namang i-contest yun sa Yeah. claims, no? Yes. Kasi for example, ito, mahilig yung mga sapatos na kahit binili mo siya, example Oh, yes, sir. lumang Jordan 1, mas mahal yun kaysa sa bagong Jordan 1. Parang ganun, kung may appreciation. So, pwede siyang pwede siya i-contest. Pwede naman, sir. Okay. Again, yung claim processor naman natin yung mag-evaluate kung talagang contestable naman yung claim ni client. Yes po. And then we also have here yung trip cancellation benefit. Now, dito madalas nagkakaroon ng misconception yung aming mga kliyente pagdating sa trip cancellation kasi madalas pag naririnig po nila yung trip cancellation, ang unang naiisip nila is yung mga canceled flight. Ang trip cancellation po na binabanggit dito is mismong si insured po yung nag-decide not to push through yung travel due to emergency reasons. Like for example, na-hospitalize siya, hindi na siya travel. So, pwede siya mag-file sa atin ng claim para dun sa mga non-refundable expenses na binayaran niya prior to the trip. So, that includes po yung airfare, hotel accommodation, yung trip na binayaran niya, kunwari package tour yan, kasi hindi na ma-refund, they can file a claim para sa atin. So, again, yung trip cancellation, si mismong insured po yung nag-decide not to push through due to emergency reason. Or kaya, kunwari pupunta siya ng Japan, wag naman sana nilindol yung Japan, nasira yung mga establishment, yung mga building sa kanila, then they decided na not to push through yung travel, they can file a claim sa atin. Para again, dun sa mga non-refundable expenses nila. So yun po yung tinatawag na trip cancellation. Ang maximum natin po dyan for trip cancellation is up to 60,000 po ata or 50. Ayan, 60,000 peso coverage. Now, meron din kaming tinatawag na trip termination naman. So, same condition lang siya ng trip cancellation. Ang pinagkaiba lang po nila, yung termination is nakaalis na po si insured, but they decided to cut short-term travel due to emergency reason din. Yun nga, nagkasakit si insured, hindi na siya makakapag-proceed sa travel niya, so they can file a claim sa atin para sa rebooking, tsaka yung sa mga remaining accommodation days na hindi niya na magagamit, even yung tours. So, we do require lang sa kanila yung mga proof na talagang non-refundable siya, tsaka yung binayaran niya during that trip po. So again, yan yung trip termination na binabanggit po. So, saan papasok naman kung yung airline yung mismong nag-cancel? Kung si airline mismo, sir, yung nag-cancel, sa flight delay po siya papasok. Kasi kahit kinancel po yan ng airline, meron po silang binibigay na panibagong schedule kay insured po. So ang ano natin dyan, sa flight delay, covered po siya kung more than 6 hours yung delay ng flight. Tapos, ang kino-cover lang po namin for flight delay is due to technical failure ng aircraft or due to severe weather conditions. Now, madalas po kasi parang ngayon ang nangyayari, nagkakaroon ng delay due to operational requirements or kaya due to maintenance issue nung airline. Pag ganun po yung lumabas sa PIR ng insured, hindi po namin siya kino-cover. Kasi again, sa policy po kasi namin, naka-well state siya kung ano lang yung mga incident na kino-cover namin. So again, technical or mechanical failure lang po ng aircraft or due to severe weather conditions. Parang in short, ang gusto nating sabihin, pagka flight delay, hindi naman talaga sagot ng insurance yan. Kumbaga, ang main responsible dyan is yung airlines. Tama? Okay, sige. Tapos sa trip cancellation and trip termination, meron bang parang specific reasons na acceptable or parang kahit anong reason o meron bang list of ito hindi to acceptable reason for canceling the trip? Sa policy natin, sir, naka-state doon na sa trip cancellation at sa termination, ang kino-cover lang natin is kung sakali si insured, wag naman sana nagkasakit siya or kaya wag naman sana namatay siya or nasira yung property or yung building or yung establishment kung saan siya pupunta, doon siya pwede makapag-file ng trip cancellation. So again, yung sa trip cancellation, kung ang reason for canceling the trip is
nagkaroon siya ng serious illness or namatay siya or kaya nasira yung establishment or yung building kung saan siya pupunta. Yun lang po yung kino-cover namin. Aside from that, hindi po siya covered kung hindi po yun yung reason. Kunwari, na-deny yung visa. Minsan kasi madalas ganun po. Parang na-late yung release ng visa. Pag ganun po, hindi po siya pasok sa trip cancellation. Ang pwede namin i-offer sa kliyente, pag ganun po yung nangyari, kakancel natin yung policy, issue ka namin ng panibago, applying or refund natin yung binayad mo. Ganun na lang po siya. Pero if they are filing for a claim, hindi po siya papasok doon. Family matter. Kunyari, ako magta-travel, tapos yung anak ko biglang nagkasakit, ganyan. So, iisip ko, di na ako tutuloy. Pwede ba yun? Sa policy kasi natin, ang naka-state lang is insured lang mismo. So, not yung kanyang family member or yung kanyang, kung yun yung magiging reason. Kunwari, namatay yung kanilang immediate family member, hindi siya makakatuloy. Kung ganun yung magiging case, unfortunately, hindi siya covered kasi hindi siya naka-stipulate dun sa policy natin. So, again, ang kino-cover lang kasi natin is si insured lang po mismo. Any question po? Question regarding sa trip termination. So, ito actual case talaga siya. Mhm. Nasa travel si client, so 1 month yung supposedly travel niya. And then during nagta-travel siya, bumalik siya ng Philippines because kailangan siya sa, sabihin na natin, City Hall nila. Will that papasok ba siya sa claim or i-refund niyo yun? Or totally rejected yung anong yun? Ano Case ulit, yun? ma'am, yung reason bakit siya bumalik? Kailangan siya, for example, sa City Hall or sa barangay nila. Pinatawag ng Congress. Pag ganun kasi, ma'am, hindi siya pasok dun sa kino-cover natin. Now, if you're asking kung i-refund natin yung remaining days, hindi rin, ma'am. Kasi sa policy natin, mag-start yung coverage natin pag umalis si insured, magka-cut or magte-terminate siya once na bumalik siya dito sa Pilipinas, regardless kung may natitira pa dun day sa policy niya. So basically, parang sinasabi ba natin with claim is talagang for emergency purposes ang Yes po. nakaka-claim? Na-related sa insured natin talaga, sa kanya mismo. Now, kung bumalik siya dito, automatic terminate na po yung policy niya, regardless kung mahaba pa yung nandun sa policy schedule niya. So, whichever comes first po kasi tayo. Either mag-expire yung policy niya based dun sa dineclare niyang expiry date or kaya bumalik siya dito sa Pilipinas. Ganun po siya. So, hindi natin i-refund yung remaining days. Okay po? Any questions po, ma'am? Yes, ma'am. Okay po. Every how many hours yung Yung sa pay, misconnecting. oo. Kasi maximum of 16, pero how many hours? Every 6 hours, ma'am. Every 6 hours delay, so meron siyang corresponding na payment siya. So maximum of 16 payments po yan or maximum of 16 6 hours na delay. Now, they can file a claim. Ang pinaganda niyan, kasi minsan ano yan, domino effect. Delayed yung flight mo, may connecting flight ka abroad, so ma-affect yon. So pwede silang mag-file in both benefit, flight delay tsaka misconnecting. At as long as, yun nga, papasok siya dun sa kino-consider natin na covered incident or event, like yung mechanical, technical failure, or severe weather conditions. So kung familiar kayo yung nangyari nung sa kay Christine, kung meron kayong client na na-delay yung flight dahil doon, pwede po silang mag-file sa atin ng claim. Okay, and then lump sum cash benefit po ito. So regardless kung may nagastos sila or wala, may marireceive po sila sa atin. Okay? Any questions po? Then, so we go next na. Okay. So, aside dun sa medical tsaka sa travel and assistance na pino-provide namin, we also have here yung personal accident benefit natin na ino-offer under this product. So, naka-ride na yan sa policy namin. So, if ever si client, na-aksidente siya, tapos wag naman sana may nawala or namatay siya due to that covered accident. So, yung kanyang beneficiary can expect some cash amount sa atin based sa kung ano yung policy na kinuha niya sa atin. So sa policy, meron naman po tayong table of indemnity, kung ano yung makukuha or percentage na makukuha ng kanyang beneficiary, depende sa kung ano yung loss na nangyari sa ating kliyente. Okay. Now, if you're going to ask, pag po ba nagpa-issue kami ng policy, mandatory po ba na i-declare ang beneficiary? So, yes, kung meron kayong i-declare, okay lang. Pero sa policy kasi namin, kung walang i-declare na beneficiary, next of kin lagi po siya. Okay.
Okay po. And then we also have here yung personal liability. So, kunwari si insured nagta-travel siya abroad, tapos nasira niya yung gamit ng third person, totally hindi niya kakilala, hindi niya companion and all, tapos nasira niya, they can file a claim sa atin para mabayaran yung third person na yan for that loss po. Kunwari, nagta-travel siya, naupuan niya yung camera or gadget nung kapwa niya tourist, tapos kailangan niya bayaran, so they can file a claim sa atin para mabayaran natin yung third person na yan. So, yun yung kinaganda ng travel natin. Kasi hindi lang po siya medical, hindi lang po siya travel, meron po siya mga naka-ride na other benefits na pwedeng magamit ng ating insured. Okay. Next. Question po so far for PAR liability. Hala po. Next, ito po yung mga other assistance benefits pa na kino-cover namin under GTP. So, we have here delivery of prescribed medicine. So, like for example, meron po kayong client na merong maintenance abroad, tapos nasa ibang bansa na siya. Unfortunately, sa bansa na yun, walang same prescription ng maintenance niya. They can ask an assistance from us para yung gamot niya mula dito sa Pilipinas is i-deliver kung nasaan siyang bansa. Pero yung pagbili po, shoulder yun ng kliyente. Ang sa atin lang is courier lang yung pag-deliver lang ng kanyang medicine po. Pero again, dapat po talagang walang totally same prescription or same nung gamot na yun dun sa bansa na yun. Kasi minsan po, iba lang pala ng brand, iba lang po pala ng yung gamot na yun. Pero meron pala talagang same. So kaya pag sa mga ganito po, kailangan siya ding well coordinated sa amin. Kasi meron din pong ibang bansa na hindi rin po nag-a-accept basta-basta ng gamot mula sa Pilipinas or mula sa ibang bansa. Like for example, meron kami isang case, yung client namin nasa Canada po siya, tumawag po yung insured kasi may maintenance siya. So pinadala naman po namin, pina-courier naman namin yung kanyang medicine. Unfortunately, naharang po ng custom kasi bawal daw po pala yung gamot na yun sa Canada. So unfortunately, bumalik lang din po yung gamot na yun sa amin. And then later on nalaman na meron pala siyang same prescription sa bansa na yun, hindi lang alam ng insured. So doon na lang din siya bumili. Pero sayang po yung pag-courier kasi medyo mahal din po yung pagpapadala ng gamot. Kaya talagang mahalaga po na well-coordinated sa amin yung case po. And then we also have here yung location and forwarding of baggage and personal effects. So kunwari wala yung luggage ni client, yung check-in luggage niya, we can ask the assistance from our assistant provider para ma-locate nila kung nasaan yung country na or kung ano na yung status nung nawalang luggage. Kasi ang kinaganda naman po ng aming provider, meron naman silang parang internal or local provider that they can seek an assistance po. So later on, I'll show ko sino yung assistant provider namin. Okay. And then we also have here advance bail bond. So kung si client po na in prison siya abroad, so hindi naman po para si client magdala ng malaking halaga para mag-travel, di pa po. So pwede siyang mag-ask sa amin ng amount para makapag-bail siya. Pero ito po is babayaran din ni insured pagbalik niya dito sa Pilipinas. So parang ito ay pahiram lang po para lang makapag-bail si insured. Aside from that, we also offer legal assistance. So yun nga, kung na-imprison si insured, we can recommend a legal counsel para sa kanya. Pero yung pagbayad sa legal counsel, shoulder po yun ng insured natin. Okay. Next. Okay, medical referral, yan nga po, pwede siya lang tumawag sa atin para magpa-appoint dun sa check-up ni insured po. Okay. Now, pagdating po sa COVID-19, ito lang po yung mga benefits na mag-respond kung COVID yung case ni insured. First is yung emergency treatment. So, 100% po siya. Kung ano yung limit ng medical treatment natin, yun po yung pwede niyang i-avail kung COVID po yung reason ng confinement ni insured. Now, meron din siyang daily hospital cash benefit. 1,000 po yan across all plans and maximum of 5 payments na lang siya. And then pagdating sa repatriation, kung COVID po yung reason na nung sakit ni insured, ang mag-a-act na lang po or magre-respond na lang po is yung multi remain repatriation. Okay? And then, hindi na rin po siya actual cost. Up to 250,000 peso coverage na, limit na lang siya. Kung COVID po yung reason na, ng sakit ni insured. Now, sa trip cancellation or termination, kunwari si insured
nag-cancel siya ng trip kasi nagka-COVID siya, na-hospitalize siya, pwede siya mag-file sa admin ng claim, pero 50% na lang po nung limit ng trip cancellation yung ma-avail niya. So kung 60,000 yan, 30,000 na lang po yung pwede niyang i-avail sa atin. Kung COVID lang naman po yung reason ng cancellation ng trip. Okay? Now, kindly note lang po yung mga rebooking charges, hotel accommodations are not, meals and hotel accommodations are not covered if si traveler po is na-stranded siya abroad due to COVID-19. So if you're familiar nung nangyari sa atin last 2020, diba po may mga nagkaroon tayo ng lockdown, may mga nagsarang airport and all. Kung maulit po siya ulit at may na-stranded po tayong traveler abroad, hindi po natin cover yung rebooking niya, accommodation siya meals. Kasi again, ang kino-cover lang natin for COVID-19 is ito lang po mga nabanggit na benefit lang po. Sir, may question ako. Since nabanggit mo kung maulit siya uli, let's say yung client, nag-travel siya sa isang bansa, tapos na-determine na may COVID siya. I mean, these are on hindsight na to kasi nangyari na, no? Pero possible na maulit. Pagdating niya doon sa bansa na yon, na-detect na may COVID siya. So, ang ginawa niya, o sige, balik na lang ako sa Pilipinas kesa sa i-lockdown niyo ako dyan sa hotel. Mas mahal yon, di ba? So, ngayon, yung bang papasok ba yon as cancellation or termination? May sakit siya eh. Emergency, di ba? Nalaman niya pagdating niya doon. So, canceling ko na lang yung lakad ko. Papasok ba siya as cancellation or termination? Kung hindi pa siya nakakalis, sir, pwede siya pumasok as trip cancellation. Pero kung nandun na siya, pwede siya pumasok as trip termination, sir. Pwede naman. So mako-cover. Pero, ayun nga, 50% na lang siya, sir, nung limit niya yung mga kukuha na. Okay. Apa. Pero covered naman siya. Okay. Pero later on, sir, I'll explain further ano yung mga inclusion, exclusion natin for COVID-19. Okay. For domestic, ito yung mga plan of options namin. Meron kami economy 250,000 followed by 500, standard 1.5 and then executive 2.5 million peso coverage. Now, when it comes sa benefits po, similar lang siya nung kaninang tinakal natin. It's just that may mga nawala lang pong benefits kasi hindi naman na po siya applicable sa domestic. Like for example, yung repatriation po. Yun lang naman yung nawala kasi yun nga, domestic naman na siya. So, ang meron na lang dyan is medical evacuation na lang po. So question sa domestic, kailangan ba eroplano or by sea or pwedeng by land? Covered na to. Itong table na to, sir, is via commercial flight. So, meron din kaming via land and sea. Sa via land and sea, sir, wala lang siya dito sa presentation, pero ang kino-cover lang namin doon is medical tsaka PA lang po. Or personal accident. Okay. Pero yung sa via land and sea, kino-cover lang namin siya kapag yung destination mula sa point of origin pupunta doon sa final destination niya is more than 150 kilometers po. Na kung wala pang 150 kilometers, hindi pa rin siya pasok sa amin. So parang pwede siyang Manila-Baguio. Yun, pwede yun. Manila-Baguio, Manila, Ilocos, yung mga ganun. Pero kung mga malapit lang po, kunwari Manila-Bulacan, hindi pa po siya pasok sa amin. Yan, yun yung sa via land and sea. Tapos ito nga po, via commercial flight po itong benefits na to. So again, same lang po siya ng present kanina. Ang nawala lang po is yung repatriation since yun nga po, hindi naman na siya applicable for domestic flight. So next ko na po. Ayan. Then pagdating sa other assistance, kung kanina dun sa international medyo madami po tayo, pag sa domestic, ito na lang po, yung medical referral or appointment na lang. Kasi yun nga, dito ka naman nasa home country mo. Okay po. And then pagdating sa COVID-19, same din siya nung kanina po, nung sa international, nawala lang po yung repatriation. Pero conditions-wise, same lang po nung kanina diniscuss natin. Now, ito lang po yung mga important reminders natin for COVID-19 related cases. First, this benefit is specific only for COVID-19. So we don't cover po yung other epidemic, pandemic, or any communicable diseases. So part po siya ng general exclusion talaga ng policy natin. And then yung period of cover po natin, nag-start siya upon commencement of travel going to country of destination. COVID-19 coverage po should be up to maximum of 90 days regardless po nung kanyang travel duration or term of insurance po. So like for example, ang binili po sa aming insurance ni client is for 100 days travel duration.
Pero on the 95th day siya nagka-COVID, hindi na po siya covered sa amin. Kasi yung first 90 days lang ng trip niya yung may COVID coverage po. Okay? Coverage shall cease upon return to the Philippines, notwithstanding what stated to condition under last item below. Hospital confinement to the Philippines is covered po as long as yung COVID-19 is nag-manifest or nakuha siya during their travel pabalik dito sa Pilipinas po. Now, for insured who availed one-way trip package, hospital confinement to the country of final destination is covered as long as the COVID-19 is manifested or contracted during their travel papunta po dun sa bansa na yun. So, meron po kasi kaming ino-offer na one-way trip coverage. This is for those individual na talagang walang returning, tsaka yung nagpa-plan na talagang mag-migrate abroad. So, ang coverage kasi neto, start siya from the time na umalis siya dito sa Pilipinas up to hanggang sa makarating siya dun sa final country of destination niya. Yun dun magka-cut yung coverage namin. Na kung dun niya na-contract yung sakit, covered pa rin naman siya. Basta nakuha yung sakit during their transit po. Okay? So ito, ano siya, yun nga, available siya, applicable siya sa mga magmamigrate abroad po. Okay, next. Okay, here are the exclusions for COVID-19 case. First, yung trip cancellation, termination, curtailment, or delay are not covered if the insured is nag-decide siya not to travel dahil lang siya natakot siyang mag-travel abroad. Okay? Again, trip cancellation, termination, or curtailment, or delay in flight due to insured disinclination to travel or fear of traveling due to COVID are not covered po. So, yun. Baka magtanong kayo, sabi mo kanina covered yung trip cancellation, termination. Covered siya kung na-contract ni insured yung sakit. Pero kung natakot lang siya magka-COVID at nag-decide siya na i-cut na yung, or wag na umalis dahil lang sa takot siyang magka-COVID, hindi na po natin yung kino-cover. Okay? Hospital expenses, except if insured is hospitalized or medical checkups due to COVID-19 symptomatic or mild cases are not also covered. So, ang kino-cover lang po namin dito is yung severe case na po, yung talagang ma-hospitalize na po si insured. Okay, cost of COVID test to comply with mandatory recommended testing prior to travel are not also covered. So, yung mga RT-PCR test, swab test, is hindi po rin namin kino-cover. Any quarantine expenses as a requirement upon arrival in the country of final destination, foreign country or as required for COVID positive insured are not also covered. So, yung mga quarantine, hindi rin po namin kino-cover. Any medical evacuation or repatriation of insured with the active coronavirus or COVID-19 disease are not also covered. So, as mentioned nga kanina, ang kino-cover na lang po namin for COVID-related case is mortal remain repatriation po. So, yung mga medical evac, hindi po siya covered for COVID. Coronavirus disease which did not manifest within the declared travel period or did not manifest within 90 days are not also covered po. So, ayan nga, again, for COVID-related cases, yung first 90 days lang po yung kino-cover natin. Any country where the Philippine government or any other equivalent government body in another country has released a travel advisory or warnings, such as but not limited to travel restrictions banned due to COVID-19 are not also covered. So, time to time, nagre-release din po kami ng mga restricted countries natin due to war or health risks. So currently, wala naman po tayo naka-declare due to COVID or high risk due to COVID na mga country na naka-restrict. Pero, yun nga, kung may mangyari na doon nagkasakit si insured tas restricted siya, hindi rin po yun covered sa atin. Okay. Next, now, kung si insured po is mag-conduct siya or magkakaroon siya ng mga winter sports or any leisure activities abroad, so kailangan po niya i-declare yun sa atin para matingnan natin kung papasok po siya, mako-cover ba siya under hazardous coverage or winter sports coverage. Now, kung gusto po siyang ipa-add ng kliyente natin, magbabayad lang po siya ng additional corresponding surcharge sa atin para ma-add on natin or ma-ride natin tong coverage na to sa policy nila. So, included din dito yung kunwari magko-cruise din si insured. So, kailangan din po siyang i-declared sa amin para kung i-add niya or hindi, may offer namin sa kanya yung kung ano yung corresponding surcharge sa kanya.
Yes, ma'am. Pero it states dapat sa Philippines mag-start yung cruise. Hindi naman, ma'am. Not necessarily naman. Pwede naman siyang commercial flight siya dito, tapos doon siya sa ibang bansa mag-start ng cruise. Pwede rin po yun. Basta Covered naman siya. i-declare. Basta i-declare sa atin. Kasi, ang iniwasan natin dun, ma'am, hindi siya na-declare, hindi natin na-add sa policy, tapos nag-cruise siya, may nangyari, hindi po natin makukover. Yes, meron po siya, 26% po kapag sa cruise, then sa hazardous, 150%, ano po siya, surcharge po siya. 26% lang naman po. So, yun yung add cost natin. So, kailangan i-declare po siya para ma-add natin sa policy ng ating insured po. Okay? So, yun sa hazardous po, ang kino-cover natin dito is yung mga leisure activity lang po ha. Pero kung si insured is magjo-join siya for a tournament or kaya professional or competition sports, hindi po natin yung kino-cover. So, kung magsi-SEA Games po yan, unfortunately, hindi po natin covered sila. So, again, this is for the leisure activity lang talaga. Yes po. Any questions po? Nan? So, yung coverage po natin, nag-start siya from the time na umalis si insured sa bahay niya mismo, going to dun sa airport po. Pero, not earlier than 10 hours nung kanyang international departure time po. Now, mag-e-end yung ating coverage pagbalik ho dito ni insured sa atin, but not later than 10 hours mula dun sa kanyang arrival international flight. So, pag-alis pa lang ng bahay, covered na po siya sa atin. Pero hindi po covered dito kung may mga side trips po. Baka si mamaya galing bahay, pumunta pa ho ng SM para bumili ng gamit doon may nangyari. Yun, hindi ho natin covered. So, ito dapat continuous talaga siya. Okay? Any questions po? So now, here's our partner provider po. If you're familiar with the Pacifico, si Pacifico po yung aming system provider for this product. So sila din po yung merong local provider or local partners abroad. So kung may kailangan pong assistance si insured, sila din po yung sumasagot sa 24/7 hotline provider hotline number po natin. Okay? And then, now, dito po tayo sa claim process natin. Paano po ba yung process ng Paramount pagdating sa claim po? Now, for claim, they can notify us via call. Meron kaming 24/7 hotline number. That is +632-8459-4730. So, kung kailangan ng assistant client, they can call this hotline. Now, kindly note lang, as mentioned nga kanina, for emergency case po, please make sure to call the hotline prior to being discharged po. Otherwise, magiging ground po siya for denial ng claim. Now, kung hindi po ma-reach sa hotline, meron po kaming other option. They can also send us an email. Ito po yung email namin. Yung email po ng Pacifico is operationsph@pacifico-assistance.com.ph. And then we also recommend, kung mag-i-email po kayo sa kanila, pakapiin na lang po yung team namin, yung gtp@paramount.com.ph. Para we can also help you out kung kailangan mag-follow up or may mga kailangan pang other requirements pa si insured. Para pwede rin namin kayo ma-assist po. Okay. Now, for filing a claim, we do require them to submit a certain benefits depende sa kung ano certain documents depende sa kung ano yung benefits na kiniklaim ni insured. Now, ang kinagandahan po dito sa policy pack po na ina-out namin sa insured, naka-attach na po doon yung aming claim form at the same time yung checklist. Para right there and then, pagka-receive ni client nung kanyang policy pack or nung kanyang policy, actual policy, makikita niya na po doon kung ano yung mga kailangan niyang documents na i-acquire for the benefits na yung gusto niyang i-claim sa atin. Para maiwasan natin yung masabihan tayo ng client na late man lang nasabing kailangan ko pala ng PIR, nakalabas na ako ng airport, hindi ko na makukuha. So, pagka-receive pa lang ng policy ni client, makikita niya na doon kung ano yung mga certain documents that they need to comply para makapag-file po siya sa atin ng claim. So, automatic po yan naka-attach na sa policy. Part ng requirement namin is yung completed claim form. So, naka-attach na yan sa policy pack ng ating kliyente. And then, yun nga, yung supporting documents niya, which is naka-stage siya dun sa
checklist natin. So, after this presentation, we will also share to you yung ating claim form tsaka yung checklist. Para kayo din po, alam nyo rin po, para kung tanungin po kayo ng client, alam nyo rin kung ano yung kailangan yung documents to submit. Okay? And then, yung submission po ng requirements must be submitted within 90 days after niya po mag-notify sa atin. Pero, actually, ang kinaganda naman po kay Paramount, hindi naman po kami mahigpit pagdating talaga sa 90 days na to. So, we can give naman yung grace, extend yung 90 days na to. Depende kasi may mga kliyente tayo, lalo na kapag medical, nahihirapan silang makahingi ng documents dun sa hospital abroad kasi may mga some procedures pang gagawin. So, we give them enough time naman to process yung documents. Pero yung notification, ilang days? Yun nga sir, pagka medical, dapat prior to being discharged, mag-notify na sila sa amin. Pero kung yung mga non-medical, like for example, yung mga flight delay, baggage delay, kahit after the event na, kahit mag-notify, mag-email lang sila na na-delay yung luggage ko, tapos yung submission, kahit pagbalik na okay na po yun. Hindi, yung notification ng non-medical, meron bang timeline yun? For example, in 30 days, kailangan ma-notify. Otherwise, hindi na valid yung claim. Sa policy naman natin sir, wala naman kaming nakastipulate na date or na days kung kailan siya dapat makapag-notify sa atin, otherwise hindi siya makaka-claim. So pag sa mga non-medical, ang nakalagay lang naman sa amin, as soon as possible, notify us. Pero based on experience naman sir, kahit parang later 30 days, pinaprocess pa rin naman namin yung claim. Basta non-medical sir, pero pag medical dun tayo mahigpit sa notification. Yan. Yung submission, yung documents, pwede po muna siyang soft copy. Kahit email lang muna sa amin yung copy ng documents para ma-process, ma-evaluate natin kung covered siya or hindi. Now, kapag lumabas na covered siya, dyan lang po kami nagre-require ng hard copy ng original copies po. Kasi minsan yung iba, nasa abroad pa naman, hindi pa nila mapapadala, okay pa lang naman po yun. Basta yung soft copy, mapauna na po para ma-evaluate na natin. Now, if you're going to ask about the turnaround time, for turnaround time namin sa filing ng claim, basta po kompleto na lahat ng documents, ang evaluation po niyan, it takes 1 to 2 weeks para malaman natin kung covered or hindi. Basta mga non-medical sir, pero yung medical dun tayo medyo nagtatagal kasi syempre i-consult pa natin yan sa mga medical practitioners. So yung medyo naglalapse pa ng 2 weeks. Yung mga medical lang naman po, lalo na yung mga yung mga medyo maano pong medical cases po. Ayan. Pero kung mga non-medical, like for example, flight delay, baggage delay, as long as kompleto po yung documents, kahit nga po wala pang 1 week, mapaprocess na natin kung covered siya or hindi. Basta po kompleto yung documents. Okay? Pagdating naman po sa releasing nung claim amount or nung settlement, ang ginagawa po namin ngayon, we do bank transfer na. May option si client kung gusto niyang bank transfer or check payment po. Check payment, kukuhain niya po sa office kung saan siya malapit or kaya bank transfer. Bibigay lang po siya ng bank account niya. Ayan. Any questions po per claim? So far? Wala po. Okay. So, kindly note lang po that our assistance coordinator will require other supporting documents depende sa kung ano yung kiniklaim ni client. Pero yun nga, this is a case-to-case basis, depende lang po to. So, kung baka mahingi pang additional documents si client, aside dun sa nasa checklist natin. Now, all documents must be in English or translated into English, lalo na po yung medical po. Dapat po yung medical report ni client or abstract is naka-translate siya sa English para po mas mapabilis yung process natin. Kasi kung hindi po, dun tayo tatagal kasi maghahanap pa po tayo ng translator and all. Ayun. And then, ito nabanggit na to kanina ni sir, paano yung proof of ownership kung wala. So as mentioned nga kanina, kung talagang totally wala pong proof of ownership or receipt na mapoprovide, tatanggapin na lang, in good faith na lang po yung i-declare sa amin nung insured po or nung client natin. So any questions po? Yes, ma'am. How long yung processing ng claims? Yung process natin ng claim, ma'am, yun nga po, kung kompleto naman na yung documents, 1 to 2 weeks naman po yung turnaround time natin to evaluate kung covered siya or hindi. Non-medical, yeah. Yung medical, yun medyo matagal kasi yun nga po, kailangan natin siya i-consult with the medical practitioners kung covered ba siya or hindi. Kasi may mga case na medyo
hindi natin makita kung papasok ba siya as pre-ex, papasok ba siya as na-acquire lang during that. So doon tayo medyo tumatagal po. Pwedeng tumanggal ng 3 months, 6 months, mga ganon. Based on experience mo, wala naman kaming tumatagal ng gano'n. Parang mga month na lang siguro pinaka-max natin. Oo. So, another question, weather ba, yung bad weather nako-cover? Sa flight delay, ma'am, cover natin kapag severe weather condition like typhoon, hurricane, earthquake, yan yung kino-cover natin. Basta po well declare lang siya dun sa certification ng airline. O, covered naman siya. Kasi meron kaming case para nakalagay lang naman due to weather conditions, so kinover naman ng provider natin. Basta naka-well stipulate. Minsan kasi si airline ang nakalagay kasi sa kanya kaya nade-deny is due to maintenance issue. Now kasi pag tiningnan mo siya kung ano yung bakit may maintenance issue, minsan overbooking or kaya kulang ng tao, yun 'pag mga gano'n hindi po namin kino-cover. Oo, opo. Any questions po? None? So after this presentation po, we will share naman yung aming brochure at the same time yung rates namin, yung claim form checklist para may idea po kayo. And then yung table po natin kung magkano yung premium natin. And then I think this is the end. Questions po? Yes, ma'am. Ma'am, nag-i-issue po kayo ng inbound policy. Kung galing ng ibang bansa, like- ma'am. Opo. Kasi Hindi- may na-encounter po ako before na yung client kasi nito is yung itinerary niya is US, Philippines, and US. Mm-mm. So, pag sa portal po ba, pwede kami gumawa? Hindi, as mentioned nga kanina ma'am, pag sa amin, ang laging point of origin is dito sa Pilipinas. So dapat Manila, USA, Manila. Now, if they are coming from other country, hindi natin yon kino-cover. Kaya sa policy po, hindi na po tinatanong yung point of origin kasi dapat matik siya lagi sa Pilipinas. So sa issuance namin, ang nilalagay na lang is yung destination niya, kung saan siya pupunta. Yes po. Pero kung balikbayan yan, kunwari balikbayan, pupunta siya, magbabakasyon siya ng Boracay, Manila, Boracay, Manila, yan, pwede naman po yun. Pero dapat laging dito sa Pilipinas yung point of origin po. Any questions po? Questions? Wala po? Wala? Okay, kung wala po kayong questions, saan kayo magtatanong? Kasi meron akong may patas daw pala. Meron po akong patas. So, meron akong 5 questions. So, yung makakasagot po, meron naman silang prize na marireceive sa amin. Just to, lang po kung meron po tayong na-catch dun sa pre-set natin. Kasi I believe ito na yung last presentation ko. So, question. Wala po kayong question. So, ako po yung magtatanong. Okay. Sorry pa, pwedeng pa-present uli nung hotline number. Sige, sir. Okay. Yung hotline number ba, may Viber din ba yan? O Currently, sir, hindi. Opo, nakaano siya currently ang setup nila ngayon is via landline kasi kailangan recorded po yung lahat ng calls. Ayan. Or pwede rin po silang mag-send ng email sa provider, yung operations.ph at para cpco-assistance.com.ph. Okay. Okay po. So, questions po. Question number 1. Sure. So, pag sa flight delay po, ilang hours yung kino-cover po? taas daw na kamay para may prize. 6 hours. Okay. Labas ko lang. Yes. Ayan. Wala po. Wait lang, picturean daw. Opo. Ay, picture daw po dito, ma'am. Yan. Po.
Ayun, oh. Ayan. Now, ano po yung condition natin for medical pagdating sa notification? Ano? Sa medical po. Or ganito na lang. Ano yung kino-cover natin sa medical po? Non-existing po? Yes, yes po. So, sino po? Ay, ayan. Ayan po. So again, ang kino-cover po natin sa medical is all illness or accident occurred during the travel except yung mga pre-existing conditions po natin. Okay. Now, for misconnecting flight, ilang payments po siya? Yes. 16. 16 payments. Apo. Ayun. Now, sino kayo makakasagot nito? Ano pong hotline number ni Paramount? Pag hindi pa nasagot, sino kaya? Wala pa yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ano po? 632-8459-4730. Yes po. So, yan po yung nakabisado ni ma'am. Yes po. Teacher daw po. Okay, last questions na po. Pwede ba ako magtanong ng last question? Sige, sige, sir. Sige, sir. Go ahead. Ayan. So, last question, kasama lahat ha. Pabilisan na lang, taas ang kamay, gamit ng mic. Ilang years na si Paramount? Never. Ayan. Taas ang kamay, yan. 75 na po si Paramount this year. Ito po. Mas mabilis yun. Ayan. Picture na po. And madalas kasi ako mag-travel ng Leyte, summer ganun. So minsan hindi ko yung pagbalik ko. Tapos may mga time na kailangan na ang sasakyan mo pampasahero o yung kahit may sarili kang Okay lang naman po kahit siya, kahit pampasahero or private car yung sasakyan mo. Kung via land and sea, hindi naman po siya nakaano doon. Yun nga lang po, yung question niyo ma'am, kapag mag-extend, this also applied for international travel namin. Kunwari si client mag-extend siya ng stay. So we do suggest our client, kunwari alam niya na mag-extend siya ng travel niya, tumawag na po siya sa amin or mag-email na siya requesting to extend yung policy niya. So ina-accept lang po namin yung request kapag hindi pa nag-expire yung policy. Pero kung nag-expire na po, kunwari nag-expire na last week, tsaka lang siya nagsabing nag-extend ako ng stay, hindi na po natin siya mag-extend. Kasi yun nga po, na-terminate na siya sa amin. Ayun. So, same din po sa inyo, ma'am, sa local, sa domestic. Kung mag-extend po kayo ng stay, just do let us know. Mag-email lang po kayo sa amin requesting for extension ng travel nyo. So, we can ask yung ating provider kung extend natin, then meron lang po tayong corresponding additional premium, syempre. Kasi extend natin yung stay nyo po. Pero ma'am, okay lang na kasi sa province hindi na namin alam kung ano yung nasasakyan namin. Nababanggit lang sa amin na colorum daw pala yung nasasakyan namin. Walang problema. Wala naman po Ah, sige. problema. Thank you Basta private or public, okay lang po. Yes, yes. Wala naman po naka-declare sa amin kung sa lang ma'am, pagdating lang sa chartered,
Hindi po namin kino-cover ang chartered flight. Yes po. Commercial. Pagdating sa mga flight po so we don't cover yung mga travel inconveniences caused by the chartered flight po. Yung Yes, annual, ma'am. di ba yung annual, di ba, pwedeng 3 days, tapos another 3 to naman 6 days. Do you have to declare every time na may travel? Paano yung procedure noon? Sa annual policy namin, ma'am, meron kaming tinatawag na worldwide including USA, Canada, Hong Kong. Worldwide including USA, Canada, Hong Kong. Now, dun sa annual namin, ma'am, basta dun sa pupuntahan mo, kunwari, bumili ka sa amin ng insurance, ang binili niyo po is worldwide, excluding USA, Canada, Hong Kong. Regardless po saan kayo pupunta, basta hindi matatapat dun sa 3 bansa na yun, covered po siya. So, No those need no need to declare. declare, yes. Tapos alis lang. Yes, kasi dun sa policy, ma'am, naka-declared na siya as worldwide coverage po. Kaya pagka kunwari si client, hindi siya sure kung pupunta siya sa USA, Canada, Hong Kong, ang kailangan niya ng bilhin is including na lang, just to make sure na lang po. Medyo may kataasan lang yung difference, ma'am. Pero mamaya ibibigay naman namin after the presentation yung premium natin for annual tsaka yung short term natin na 180. Ayun po. Same din sa sa short term, kunwari po mag-extend ng stay si insured pero na-max niya na yung 180, hindi na rin po siya pwedeng ma-extend. Hanggang 180 days lang po yung pwede nating i-extend ng duration ng trip. Hindi po, sir. Lalo na kung in-trip na siya, hindi na rin po. Ayun. So, any questions po? Yes po. Kasi yung sa naman namin, sir, domestic via land and sea. So, nakaano naman siya. Ayun. Yes. Okay? Any questions pa po? And yung aking presentation. So again, we will share this deck at saka yung aming collaterals later on after this presentation pa. Pero